Romero Ruthless Dono magbabalik at kasama ang isa pang Pinoy na si Jerwin Acelo. Pag-usapan natin mga katropa. Pero bago ang lahat ay naniyahan ko muna kayo sa pag-like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para updated kayo palagi sa aking i-uploads na mga video. Ang kumikinang noon sa professional boxing ang karera nitong tinaguriang The Ruthless na si Romero Dono. Pag-usapan natin mga katropa. Magandang araw mga katropa. Sa muling pagbabalik ng tinaguriang The Ruthless na si Romero Dono kontra sa napakadelikadong Amerikanong kalaban na si Ken Sandoval ay ating i-breakdown ang kanilang mga boxing statistics at boxing record mga katropa. Maglalaban si Romero Dono at Ken Sandoval sa super lightweight division mga katropa. Yung boxing record ni Romero Dono ay 26 wins with 20 knockouts and 4 losses mga katropa. Bata pa lamang si Romero Dono, may edad itong 28 years old sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang stance, 5'7 ang kanyang height at mayroong sukat na 173 cm reach. Samantala ang kanyang makakalaban ay ang napakadelikadong knockout artist prospect ng Amerika na si Ken Sandoval mga katropa. Mayroon itong boxing record na 13 wins, 11 knockouts, undefeated, wala pa itong talo mga katropa. At may edad pa lamang itong 22 years old at 5'8 ang kanyang height at mayroong 173 cm na reach mga katropa. 10 rounds ang schedule ng kanilang laban mga katropa at base na rin sa estilo ng dalawang boksingero. Ginagawa natin ng homework ito mga katropa, sinisilip natin yung training ng dalawang boksingero sa kanilang paparating na laban at ay mas pabor kung sino talaga yung matibay sa kanilang dalawa mga katropa sa ganitong klase ng laban ng gusto at estilo na rin ng dalawang boksingero. Sa ating pambato na si Ruthless Romero Dono at itong kanyang makakaharap na si Ken Sandoval mga katropa. Kung lakas lang yung pag-uusapan, hindi naman magpapahuli, may lakas talaga. Huwag natin kalimutan mga katropa na minsan nang naging sumikat itong si Romero Dono dahil knockout artist din yung ating kababayan na si Romero Dono. Bago niya nakaharap itong sikat na si King Ryan Garcia at natalo siya doon by round 1. Kaya ngayon yung takbo ng karera ni Romero Dono ay hindi na masyadong ganong kakinang kasi hindi niya na-recover talaga yung kanyang sarili. Hindi niya na-rejuvenate ng maayos. Maganda sana kung na-rejuvenate niya ng maayos yung kanyang sarili bago siya bumalik dahil hindi kasi basta-basta ang impact damage ng natatamo ni Romero Dono sa laban na yun mga katropa sa kamay ni Ryan Garcia. Yung ibang boksingero pag nag-rejuvenate sila mga katropa nagliliop muna sila ng matagal na panahon nag-relax muna sila sa laban at kinokondisyon muna nila talaga yung kanilang yung mental capacity bago bumabalik sa boxing sports mga katropa. At yun, yung iba naka-recover naman. Isang magandang halimbawa dyan ay yung ating Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao matapos ma-knockout ng napakadelikadong pagkatalo din sa kamay ni Juan Manuel Marquez, pero nakabangon pa rin siya at tinalo pa yung ibang mga mas bata pa sa kanya mga katropa. Boxing predictions na tayo mga katropa hanggat maaari dahil Pilipino yung lumalaban ay iiwasan ko talaga na magiging bias sa aking pag-predict mga katropa dahil alang-alang sa ating mga katropa na magbibit sa sports ng boxing baka maligaw kayo mga katropa. Gusto ko maging real lang talaga, makatotohanan yung ating prediction. Ayaw ko magiging bias dahil isa tayong Pilipino at Pilipino yung lumalaban na si Romero Dono. Kaya mas safe kung ilalagay natin yung ating pera sa pinaniniwalaan kong prediction na hindi na ito aabot sa kamay ng mga hurado mga katropa. 10 rounds yung schedule ng kanilang laban mga katropa, pero pipiliin ko na hindi na ito aabot sa kamay ng mga hurado at siguro yung mananalo talaga sa resulta ng laban ay kung sino talaga yung
kagana yung kanilang game plan at saka yung mas mahaba yung pasensya sa kanilang dalawa mga katropa. At pinaka-importante kung sino talaga yung mas durability, yung may kakayahan talagang mag-absorb ng malalakas na banat din. Dahil mayroon namang yung lakas, pareho namang malakas yung dalawa mga katropa. Yung kakayahan na lang kung sino yung mas matibay sa pagtanggap ng malakas ng banat sa isa't isa mga katropa. Sa kanilang dalawa, good luck kung sino man yung mananalo mga katropa. Samantala, isa pang Pinoy ang lalaban ngayong October mga katropa na si Jerwin Acelo kontra kay Tenshin Nasukawa. Lumalaban si Jerwin Acelo sa bantamweight division mga katropa. 5'6" ang kanyang height, orthodox ang kanyang stance at tinagurian itong the gladiator ng Bohol mga katropa. Ito ang pang-sampung bout sa professional boxing career ni Jerwin Acelo mga katropa. Samantala, ang kanyang makakaharap ay ang napakadelikado at sikat sa Japan na si Tenshin Nasukawa. Sikat ito sa MMA mga katropa at nag-transition into professional boxing. Ito yung pang-limang laban ni Tenshin Nasukawa ngayon mga katropa, no? Impresibo yung mga huling laban nitong si Tenshin Nasukawa mga katropa. Si Tenshin Nasukawa ay lumalaban sa Super Bantamweight Division mga katropa. 25 years old pa lamang, southpaw ang kanyang stance mga katropa. At may 176 cm reach mga katropa. Ang laban ni Tenshin Nasukawa kontra kay Jerwin Acelo mga katropa ay ang kanyang panglimang professional boxing bout. Hanggat maaari sa aking boxing predictions kanilang laban mga katropa na ayaw kong magiging bias dahil alang-alang sa ating mga katropa na nagbibit at nagpapalo sa atin, nagbibit sa online betting apps, lalo na dito sa sports ng boxing, dahil mahirap na pera yung inyong itataya kasi mga katropa. Kaya aayusin natin at titingnan talaga natin kung ano yung honest opinion natin mga katropa, ibibigay natin kung sa galing hindi naman mabibitin, hindi naman maiiwanan din yung ating kababayan na si Jerwin Acelo mga katropa. Kung sa bilis, di hamak na mas mabilis talaga itong si Tenshin Nasukawa. Kung sa lakas naman ay palagay ko mas mabigat itong mga patama ni Tenshin Nasukawa, dahil kung pagmamasdan natin yung kanila mga laban mga katropa, yung kanya-kanyang laban, mahilig bumato ng over right hand itong ating kababayan na si Jerwin Acelo. Maganda yung kanyang mga sit-ups at yung kanyang timing sa pag-counter sa kanyang loob mga katropa. Hindi din siya nag-stay ng nasa isang lugar lang. Kumbaga may pagka-technician yung kanyang galawan. Yan na lang, kung i-compare natin yung power talaga ng ilang dalawa, hindi talaga may kakaila mga katropa na mas malakas talaga yung patama nitong si Tenshin Nasukawa. Hindi inuulit ko, pinipigilan ko o ayaw ko magpadala talaga sa emosyon dahil Pilipino yung lumalaban, pero ito ay honest opinion talaga ibibigay mga katropa. Kung sa lakas lang yung ating pagmamasdan ay mas malakas talaga itong hapon mga katropa na si Tenshin Nasukawa. Pero hindi naman ibig sabihin na kahit na mas malakas si Tenshin Nasukawa ay sigurado na yung kanyang panalo, dahil sports pa rin ito mga katropa. Hanggat hindi nangyayari yung laban, wala pang kasiguraduhan na makukuha ba ni Tenshin Nasukawa yung panalo mga katropa. Pero yung aking boxing predictions dito at entrance din yung schedules ng laban ay sa tingin ko hindi na ito aabot sa scorecards ng mga judges mga katropa. Kayo mga katropa, ano sa inyong palagay? Sa tingin niyo mga katropa, sumasang-ayon pa kayo sa aking boxing predictions? I-comment na lang yung inyong mga sariling opinion mga katropa. Hanggang dito na lamang yung aking boxing update mga katropa. Hanggang sa muli.